kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatang hindi kailangang mangamba, magtiwala lang sa Diyos. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay Apostol Mateo, ika-6 na kabanata. Pagtuturo tungkol sa kawanggawa. Siguraduhin hindi ninyo ginagawa ang inyong mga tungkulin sa relihiyon sa publiko upang makita ng mga tao ang inyong ginagawa. Kung gagawin ninyo ang mga bagay na ito sa publiko, wala kayong anumang gantimpala mula sa inyong Ama sa langit. Kaya't kapag nagbigay kayo ng isang bagay sa isang nangangailangan, huwag ninyong ipagmalaki ito, gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga bahay-sambahan at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito para purihin sila ng mga tao. Sinisiguro ko sa inyo, nabayaran na sila ng buo. Ngunit kung tutulong kayo sa isang taong nangangailangan, gawin ito sa paraang kahit na ang inyong pinakamatalik na kaibigan ay hindi malalaman ang tungkol dito. Sa gayon, ito ay magiging isang pribadong bagay at gagantimpalaan kayo ng inyong Ama na nakakakita ng inyong ginagawa ng lihim. Pagtuturo tungkol sa panalangin. Kapag kayo ay nananalangin, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Gusto nilang tumayo at manalangin sa mga bahay-sambahan at sa mga sulok ng lansangan upang makita sila ng lahat. Sinisiguro ko sa inyo, nabayaran na sila ng buo. Ngunit kapag nananalangin kayo, pumunta kayo sa inyong silid, isara ang pinto, at manalangin sa inyong Ama na hindi nakikita. At gagantimpalaan kayo ng inyong Ama na nakakakita ng inyong ginagawa ng lihim. Kapag nagdadasal kayo, huwag gumamit ng maraming walang kabuluhang salita, gaya ng ginagawa ng mga pagano, na iniisip na diringgin sila ng Diyos dahil mahaba ang kanilang mga panalangin. Huwag kayong tumulad sa kanila. Alam na ng Ama ninyo ang kailangan ninyo bago ninyo siya tanungin. Ganito kung gayon kung paano kayo dapat manalangin. Aming Ama sa langit, parangalan nawa ang iyong banal na pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Mangyari nawa ang iyong kalooban dito sa lupa gaya ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng pagkain na kailangan namin. Patawarin mo kami sa mga maling nagawa namin, tulad ng pagpapatawad namin sa mga pagkakamali ng iba sa amin. Huwag mo kaming dalhin sa matinding pagsubok, kundi ingatan mo kami mula sa dyablo. Kung patatawarin ninyo ang iba sa mga kasalanang nagawa nila sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama sa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang iba, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang mga kasalanang nagawa ninyo. Pagtuturo tungkol sa pag-aayuno. At kapag kayo ay nag-aayuno, huwag kayong magpakita ng malungkot na mukha gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari. Pinababayaan nila ang kanilang hitsura upang makita ng lahat na sila ay nag-aayuno. Sinisiguro ko sa inyo, nabayaran na sila ng buo.
Kapag lumalabas kayo ng hindi kumakain, hugasan ang inyong mukha at magsuklay ng inyong buhok upang hindi malaman ng iba na kayo ay nag-aayuno. Tanging ang Ama ninyo na hindi nakikita ang nakakaalam. At gagantimpalaan kayo ng inyong Ama na nakakakita ng inyong ginagawa ng lihim. Kayamanan sa langit. Huwag kayong mag-imbak ng kayamanan para sa inyong sarili dito sa lupa, kung saan ito ay masisira ng mga gamo-gamo at kalawang, at mapapasok at mananakaw ng mga magnanakaw. Sa halip, mag-imbak kayo ng kayamanan para sa inyong sarili sa langit, kung saan hindi kayang sirain ng mga gamo-gamo at kalawang, at hindi mapapasok at mananakaw ng mga magnanakaw, sapagkat ang inyong puso ay palaging naroroon kung saan naroroon ang inyong mga kayamanan. Ang liwanag ng katawan. Ang mga mata ay parang lampara para sa katawan. Kung ang inyong mga mata ay malusog, ang inyong buong katawan ay mapupuno ng liwanag. Ngunit kung ang inyong mga mata ay hindi malusog, ang inyong katawan ay nasa kadiliman. Kaya't kung ang liwanag na nasa inyo ay kadiliman, magiging madilim nga ito. Diyos at pag-aari. Walang sino man ang maaaring maging alipin ng dalawang Panginoon. Kapopuotan niya ang isa at iibigin ang isa. Magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang isa. Hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa pera. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang manatiling buhay, o tungkol sa mga damit para sa inyong katawan. Pagkatapos ng lahat, hindi ba't ang buhay ay higit pa sa pagkain? At hindi ba ang katawan ay mas mahalaga kaysa sa damit? Tingnan ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim ng mga buto, nag-iipon ng ani at inilalagay sa mga kamalig. Ngunit ang inyong Ama sa langit ay inaalagaan sila. Hindi ba't mas mahalaga kayo kaysa sa mga ibon? Maaari bang mabuhay ng kaunti ang sino man sa inyo dahil sa pag-aalala tungkol dito? At bakit kayo mag-aalala tungkol sa damit? Tingnan kung paano lumalaki ang mga ligaw na bulaklak. Hindi sila gumagawa ng mga damit para sa kanilang sarili. Ngunit sinasabi ko sa inyo na kahit si Haring Solomon sa lahat ng kanyang kayamanan ay hindi nagkaroon ng damit na kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Ang Diyos ang nagbibihis sa ligaw na damo na naririto ngayon at mawawala bukas, nasusunog sa hurno. Hindi ba mas siguradong bibihisan niya kayo? Napakaliit ng pananampalataya ninyo. Kaya huwag magsimulang mag-alala. Saan manggagaling ang pagkain ko o ang aking inumin o damit ko? Ito ang mga bagay na laging inaalala ng mga pagano. Alam ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Sa halip, alalahanin ninyo higit sa lahat ang kaharian ng Diyos at kung ano ang hinihiling niya sa inyo, at ipagkakaloob niya sa inyo ang lahat ng iba pang mga bagay na ito.
Kaya huwag mag-alala tungkol sa bukas. Magkakaroon ito ng sapat na mga alalahanin sa sarili nito. Hindi na kailangang dagdagan pa ang mga problemang dala ng bawat araw. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.